There's something I do not like about your presidency, though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bonget Lisa, please send me Ilocos Bagnet. Okay, paalala lang po, itong video na to ngayon mukhang may pagka-showbiz ho ito. Kasi ang pag-usapan natin dito ay si Sharon Cunita na asawa ho ni Kiko Pangilinan. So, half-half nito, showbiz, half-half nito, politics. Ha! Diba? O, shout out muna tayo sa ating mga kababayan sa Pilipinas, sa ahang probinsya sa Bohol. Amping mong tanan diha mga kababayan, ang mga kaigsuunan, ang mga kaparientihan. Kalimutan ko. Tagalogin ko na lang dito. Kaibigan ko dito sa YouTube. Kayo, nandyan lagi sa aking YouTube channel, sa aking comment section, na nandyan po lagi nakikita inyong pangalan. Kaibigan ko kayong tunay. Marami pong salamat sa inyong suporta at pagtiwala sa aking mga dito sa mga ina-upload ko. Kung hindi po dahil sa inyo, ilang beses ko itong sabihin sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala ako dito sa YouTube. Pinagtiyagaan nyo akong pinapanood Pinagtiyagaan nyo akong nandyan kayo lagi. So marami pong salamat ha. God bless po sa ating lahat. Ibalik natin yung tema natin dito sa ating opinion ngayon si Sharon Cunita. Alam nyo, ito si Sharon Cunita na tinawag niya si VP Sara na ay si... tinawag niya si VP Sara na wrong choice daw na pinili ni ni Bongbong Marcos si VP Sara. Hello Sharon Cunita. Kung matatandaan mo, Shawi. Kabirgatin niya pa naman itong Sharon Cunita na to. Pustahan tayo Sharon Cunita pag tumakbo ka ng senador, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo kahit sikat ka. Kahit gaano ka popular sa pangalan mong Sharon Cunita, pag ikaw tumakbong politika sa hindi ka mananalo. Pag senador pag-usapan natin. Ewan ko lang kung magtatakbo ka dyan sa kagaya sa tatay mo na takbo ka sa Pasay kung mananalo ka ba ng mayor dyan. Yung kapatid yata nito, kumandidato ng mayor yata sa Pasay, yun tatalo ata yun Hindi ko na matandaan yun. Hindi ko na malala yung kapatid niya kung nanalo ba yun. Kung ano ba tinakbuhan. Tama ba ako? Kung tumakbo itong pagka-mayor sa Pasay noon? O nung nakarang election, di ba? Hindi ko sure kung 2022 o itong 2025. Hindi ako sigurado kung nanalo nga ba ang kanyang kapatid. Palagay ko ligwak So ganyan. Itong si Sharon Cunita ngayon, laos ka na nga, nagpa-OA ka pa. Sinugod to sa social media ngayon Ito yung sinabi niya kay Bongbong Marcos doon sa doon sa, ewan ko anong okasyon dito sa kay Bongbong Marcos at saka yung asawa niyang bundat dito. Tingnan niyo yung video niya na may sinabi siya dito kay Bongbong Marcos. There's something I do not like about your presidency, though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bonget Lisa, please send me Ilocos Bagnet. You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support.
I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President. My date. Hello ulit, Sharon Cunita. Bakit mo sabihin na wrong choice ka, Mr. President, nung kinuha mong Vice President si itong si VP Sara? Wrong choice. Na ilang beses naghabol-habol itong si Marcos na gagawin niyang running mate itong si VP Sara. Na samantalang si VP Sara, yon ang number 1 sa survey noong panahon na yon pagka-presidente. At ito si Bongbong Marcos, kung hindi lang to si VP Sara na magiging Vice President kay Bongbong Marcos, buti nga pumayag to eh. Although, pumayag siya, kaya nabitbit itong si Bongbong Marcos kay VP Sara. So, kung titingnan mo nga Sharon yung asawa mo nagiging kalaban ni VP Sara, ayan yung buto nila. Oh, ayan. Yung kay VP Sara 32 million, yung kay Kiko, yung asawa mo 9 million. Although, pasalamat ka kasi number 2 siya. Number 2 siya kay VP Sara pero ang layo triple ang kanyang gidubli-dubli ang panalo ni VP Sara sa asawa mong matching. Kung natandaan mo yung asawa mo noon, nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, balingbing din yan eh. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo dati, puro nila yan noted, Your Honor, noted. Kaya ang tawag yan noon, kaya matching Kiko, Mr. Noted. Kasi tuwing yan, noted. Noted, Mr. President. Alala ko yun. Napanood ko yung mga hearing nila noon. Tapos, kumandidato ng Vice President. Kinalaban niya sa Tito Soto. Sa bagay, tinalo niya si Tito Soto. Magkano lang naman nakuha ni Tito Soto? Magkano? Ilan lang naman nakuha ni Tito Soto? 5 million? Ilan ba yun? 6? Ayan, nandun yun plus natin ulit. Ayan yung lamang niya kay Kiko. Pero kay VP Sara, naku, nakakahiya ka naman. Tapos ngayon sabihin ng asawa mo na nag-wrong choice si Bongbong Marcos. Anong gusto mo? Bakit hindi mo pinain yung asawa mo kay Bongbong Marcos na ito na lang si Kiko ang magiging Vice President mo pagkakandidato? Dalawa dapat silang ligwak. Sigurado. Kung ito si Kiko mo, napunta kay Bongbong Marcos, si VP Sara tumakbong presidente, sigurado ligwak silang dalawa. Pangalawang ligwak ni Bongbong Marcos, ligwak na sa ni Leni Robredo noon sa Vice President, nagprotesta kasi ilang daang libo ang lamang ni Leni Robredo. Nagprotesta, lumamang palalo si Leni Robredo sa pagprotesta. Ngayon, wag mo idaan sa biro. Sinugod ka tuloy sa social media ngayon. Wag kang magbiro sa mga ganito. Wag kang magbiro sa mga DDS. Kasi yari ka talaga. Yang asawa mo nga hindi nga umubra ni Cayetano sa sa debate sa West Philippine Sea. Tapos ang mga anti-yellow dyan, ako po. Alam nyo, itong yellow at saka itong pink, isa lang ho yan. Huwag kayong tanga-tangahan dyan na kapag si Leni Robredo daw tatakbo sa pink lawan. Tingnan ninyo. Si Leni Robredo, binitbit ho ng Liberal Party yan. Yung yellow. Ayaw niya mag-yellow, nagsuot siya ng pink. Pero sinong sumuporta sa kanya? Mga yellow. Itong Liberal Party. Ngayon, ang Liberal Party,
Walang nangyari sa kanilang kandidato itong si Leni Robredo. Nagpalit ng kulay ito, nagiging pink. Kaya nga daw pink lawan at saka yellow. Parehas lang ho yan. Kaya akala siguro dito kapag kakandidato ulit to si Leni Robredo kasi pink ang dala, suportaan dito sa yellow, madadala niya ang yellow. Hindi na ho. Nag-iba na ho ngayon. So ayusin ninyo ang inyong pagkakandidato ngayon. At ito, si Sharon Cunita, nagkakamali ka dang. Nagkakamali ka. Kasi si Sara Duterte, si VP namin, kapag nagiging presidente yan, sigurado, yung matching mo. Saka lagi nagkahoy lagi. Basi basin og bababa yan na ulo ang iuna ba. Nako po. Sus. Akala ba ni Sharon Cunita, akala mo kung sinong matinong babae din to eh. Isa-isahin natin yung mga ano nga niya dati dyan. Kung sino yung mga lalaki dyan na mga, nako! Robin Padilla. Itong si Gabi Concepcion, Robin Padilla. Tapos ano yung si Cuangco, si Mark Cuangco ba yun? Sino-sino pa yung mga Richard Gomez. Sus ka Sharon. Kaya ngayon, huwag kang magkamali na itong tinira mo si VP Sara pa. Ang dami naming mga ang dami naming DDS, baka makatikim ka nito. Kita mo to, Sharon? Huwag yung liberal nyo yung ganun. Ang ano yan, wala na yung ganun nyo ngayon. Tagilid na ho yan. Kaya huwag kang paipal sobra. Imaginin mo, tawa pa ng tawa si Bongbong Marcos, maririnig natin siya sinabi niya na ano. Tawang-tawa pa itong ngiwi na to eh. Proud na proud ka. Dapat sinabi mo na Bongbong Marcos, yalhin nyo lang yung asawa ko. Pagiging vice presidente mo para parehas kayong talunan. At ito, yan si Kiko Pangilinan, anong sabi niya? Tinitira niya si Bongbong Marcos, ngayon close na sila. Ganon kayo ka balingbing, ganun kayo ka plastic sa mga tao. Sino maniniwala pa sa inyo? Ako? Paano ko paniniwalaan itong si Sharon Cunita na to? Na kung titingnan natin to, matino ba tong babae na to? Sus, Ginoo ko. Sharon Cunita, wag mong wag mong idamay-damay si VP Sara na wrong choice kasi hindi ho si VP Sara namimilit sa kanyang sarili para kay Bongbong Marcos. Mga Marcos ho na namimilit sa kanya. Sinabi yan ni Amy Marcos na talagang pinilit niya na tatakbo si VP Sara ng pagka-vice presidente. Kasi kapag hindi mag-vice presidente si VP Sara kay Bongbong Marcos, tagilid sila kay Leni Robredo. Baka matalo daw sila. Kaya pinilit nila si VP Sara na mag-slide down ka na lang. Huwag ka munang tatakbo ng presidente, sa sunod ka na lang. Ganun ang usapan yan eh. Ikaw na lang sa sunod pagkatapos ni Bongit. Pagkatapos ni Ngiwit, Bungwit. Ikaw naman pero hindi natuloy yun kasi ibang plano nitong mga Marcos. Gusto nila manatili sa pwesto. Kaya tinira nila noon, di ba? Naalala niyo yun? Yung PI na yun, yung People's Initiative, na pasimuno ni Martin Romualdez para mamili na lang sila doon kung si Marcos tutuloy nito maging Prime Minister sa Pilipinas o kaya si Martin Romualdez. Naalala natin yun eh. Naalala niyo yung balita na yun? Yun nagsimula na hindi nagkasundo si Bongbong Marcos at si VP Sara. Doon sa People's Initiative na yun. Hanggat sa nagka-problema na sila, yun, split ang kanilang tandem. Buti nga kay Bongbong Marcos. At ngayon, sinabi nito ni Sharon Cunita, wrong choice ka. Huwag kang magpatawa, huwag kang OA. Ang daming sinugod to sa social media to si Sharon Cunita. Kaya huwag kang magkakamali nga dahil kami papalapit na ho ang eleksyon. Tingnan natin. Kaya nga gusto nyo ma-impeach si VP Sara. Kaya nga itong flood control, tinabunan na to sa issue na to dahil gusto ninyo talaga gawing presidente. Yung mga iba dyan. Ito itong si asawa mo, matching na yan. Ewan ko kung saan pupulutin yan. Next time na eleksyon. Nanalo lang yan ngayon.
Dahil ang ibang kandidato ni Bongbong Marcos ayaw ng mga ayaw ng mga tao kay mga ni Bongbong Marcos, kaya nakapasok to eh. Di ko alam kung magic din to sa Comelec eh. Na pinasok talaga tong lintik na tong si Bam Aquino at saka tong si si Kiko Pangilinan, si Soto at saka si Ay nako. Kamandaraya nitong Comelec kasi. Pinasok tong si Kiko. Ngayon, ang inabot niya na puro debate dun sa Senado kay Cayetano. Tapos itong na to, si Sharon Cunita, ang lakas mo, lakas ng loob mo, ang lakas ng apog mo, day. Naku po, alalahanin mo nga yung sarili mo, huwag ka magsalita na wrong choice. Si Marcos kasi nga hindi namimilit, hindi pinipilit ni VP Sara ang kanyang sarili para itandim dito sa presidente mong walang kwenta, presidente mong kawatan. Sa bagay, alam mo kasi yung tatay mo siguro, nung panahon ninyo nag-mayor pa yon, Maki Marcos yon, kaya siguro, kaya lang itong asawa, alalahanin mo, anong ginawa dito sa kay Bongbong Marcos. Tinitira niya yan ni Kiko Pangilinan. May mga video yan. Tapos ngayon, ang sip-sip nyo. Alalahanin mo ha, si Bongbong Marcos hindi na yan magpare-elect by 2028. Baka yung matching mo kung saan pupulutin yan ha. Sharon, makinig ka. Lintik.